Kaugnay sa pagkubkob ng armadong grupo sa isang chemical tanker sa Gulf of Aden, at iba pang issue, makakusap natin si Department of Migrant Workers Officer in Charge, Undersecretary Hans Kakdak. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga din po. May mga detalye na po ba tayo tungkol sa Pinoy crew na kasama dyan sa chemical tanker? Oo, Igan, sa ngayon ay nagbibigay pa tayo, humihingi pa tayo no, ng official confirmation tungkol sa naganap na ito. Of course, meron ng initial reports na pumapasok at sa social media ay meron din. Kaya una, inaalam pa natin, kinukumpirma pa natin yung kaganapan na ito. At pangalawa, yung kinakausapan natin ngayon yung License Manning Agency para malaman pa yung kabuang detalye kung ano ang naganap at yung kung ano man kalagayan ng ating tripulante doon. Kaya sinasagawa pa yung pagkumpirma, Igan, sa stage na ito. Mga ilang Pilipino ho ba itong nandun sa tanker na yan? Hindi mo na ako magbabahagi ng detalye, Igan. Okay. Kasi magkukumpirma pa tayo ng mga detalye. At Opo, naintindihan po namin. Pero kumpirmado po ba, Yusek Kakdak, na mga pirata nga yung sumalaki sa tanker at walang kinalaman sa politika dito sa Israel at Hamas? Sa tamang panahon, Igan, magbibigay tayo ng impormasyon tungkol sa sitwasyon na to. Pero sa ngayon, ang ulat ay natanggap natin through private sources. So we just wish to have an official confirmation kung ano man ang nangyayari. Humingi rin tayo ng tulong sa ating Department of Foreign Affairs. Opo. Update naman po tayo dun sa 17 Pinoy crew na bihag ng Houthi sa Red Sea. Meron ho bang ransom o hiningin kapalit para sa kalayaan nila? Dito naman sa 17 seafarers, no, dito sa Galaxy Leader na barko, meron ng pagkakaroon ng koordinasyon sa mga foreign government na makakatulong. Makakatulong dito sa ligtas na pagpapauwi ng ating tripulante dito sa Galaxy Leader. Kaya sa ngayon, ongoing itong effort na ito na maligtas at ng ligtas yung ating mga seafarers dito sa Galaxy Leader. And again, masela ng sitwasyon kaya makakasiguro na lamang tayo na ongoing po ang effort na masagip ligtas ang ating tripulante. Opo. Yusek, ito naman po si Jimmy Pacheco na isa sa mga pinalaya po ng grupong Hamas. Kailan po siya makakauwi dito sa Pilipinas? Lubos ang ating kagalakan dito sa kaganapan na ito dahil pinagdadasal talaga natin yung pagligtas kay Jimmy at papasalamat tayo sa DFA at sa mga foreign governments na tumulong sa larangan na ito. Nakausap na siya ng ating ambassador at ang labor at natin. He is undergoing medical processes at this stage. At antabayanan na lang natin yung mga karampatang anunsyo kasi may proseso pa siyang pagdadaanan. At siya mismo, kailangan niya magpahinga gawa nung dinanas niya nung last 49 days. Opo. So, antabayan na. Opo. Yusek, meron ba tayong kababayan na bihag ng Hamas bukod kay Pacheco? Meron pa tayong pinagdarasal na siya ay ligtas. Alam natin ongoing pa yung truce ngayon at yung effort na mag-release ng mga nabihag dito sa Gaza. Kaya pinagdarasal natin na magkakaroon pa rin ng isa pang Pilipino na marirelease mula sa Gaza. Opo. Lahat ng insidente sa barko, talaga pong may Pinoy crew, no? Ito pong 3 seafarer naman na dyan sa Ukraine. Kamusta ho yung kanilang may injury ho ba sila? Yung tatlong, there are 25 crew yan dito sa K-Max Ruler, yung natamaan ng missile sa Ukraine. Opo. Dalawang minor injuries at sila ipauwi na yung kapitan at saka yung third. Yung isa na pinakamalalang namo ay nabalian yung kaliwang kamay, na ospital siya doon sa Ukraine. Pero nakauwi na siya nung isang gabi. Siya yung unang-unang pinauwi, yung engine trainee na nakauwi. At tutulungan na pa natin siya sa kanyang pag-uwi. Sa pangkabuhayan at financial assistance. Opo. Maraming salamat, DMW Officer in Charge Hans Kakdak. Ingat po, Yusek.
Salamat po, Igan. Mabuhay po kayo. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.